Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang Sports Balita. Formal nang inihayag ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP nitong Lunes na muling gagabayan ni Barangay Ginebra coach Tim Cone ang Gilas Pilipinas men's basketball team para sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers itong darating na buwan ng Pebrero. Ayon kay SBP President Al Panlilio, ilang linggo na lamang at magsisimula na ang qualifiers at excited sila kung ano ang magagawa ng two-time PBA Grand Slam champion na si Cone sa maiksing panahon. Dagdag ni Panlilio na inaasahan nila na kapag nagsanib puwersa ang basketball community, kabilang na ang mga stakeholders, ay mas lalong maganda ang accomplishments ni Cone sa pangmatagalang programa. Ang 66 anyos na si Cone ang nagmando sa Gilas Pilipinas nitong nakarang Oktubre sa 32nd Asian Games sa Hangzhou, China, kung saan nakuha ng koponan ang gintong medalya laban sa Jordan sa score na 70-60. Makakalaban ng Gilas ang Hong Kong sa Pebrero 22 na gaganapin sa Tsuen Wan Stadium at ang Chinese Taipei naman sa Pebrero 25 na gaganapin sa PhilSports Arena sa Pasig City. Sasabak din ang Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament sa Hulyo 2 hanggang 7 na gaganapin naman sa bansang Latvia. Meron nang napiling mga miyembro ng national team si Coach Cone sa katauhan ni na PBA players Scotty Thompson, Chris Newsom, Calvin Oftana, CJ Perez, Jamie Malonzo at Junmar Fajardo, pati na rin ang mga Japanese B-League imports na sina Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo at Kai Soto, pati na rin si UAAP Most Valuable Player Kevin Kiambao. Kasama din sa listahan si naturalized player Justin Brownlee, subalit hinihintay pa ng SBP ang desisyon ng FIBA kung papayagan na itong maglaro sa qualifiers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos ang 7 sunod-sunod na panalo ng koponan ng Pilipinas na Strong Group Athletics at nakapasok sa finals, bigo naman ito na makopo ang korona laban sa defending champions Al Riyadi 74-77 ng 33rd Dubai International Basketball Championship na ginanap sa Dubai, United Arab Emirates. May pagkakataon sanang mapunta sa overtime ang laban dahil sa tablang 74-all, may ilang segundo na lamang ang nalalabi, subalit naipasok ni Ismail Abdelmonem ang buzzer-beating triple para tuluyan ng maselyuhan ang hangarin ng Strong Group na makuha ang kampyonato. Ito ang ikalawang sunod na kampyonato ng Al Riyadi sa naturang torneo. Ang Al Riyadi rin ang tumalo sa Strong Group sa quarterfinals noong nakaraang taon. Tinapos ng Strong Group ang torneo ng may 7-1 baraha. Hindi naman basta-basta sumuko ang Strong Group. Nakabangon ito sa 19 na puntos na pagkadehado sa ikatlong kanto ng rumatsyada ang koponan ng 29-6 bomba para makuha ang 65-61 bentahe. Nanguna sa naturang ratsyada ng Strong Group sina Andre Robertson, Mackenzie Moore, Jordan Heading at dating NBA star Dwight Howard. Tumabla ang score sa 74-all mula sa tres ni Heading sa huling segundo ng laro. Nanguna para sa Strong Group si Robertson na nagtala ng 27 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Makikita muli ang mga magagaling na balibulista sa pagbubukas ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF Champions League itong darating na linggo na gaganapin sa Rizal Memorial Coliseum. Mangunguna sa torneo ang koponan ng Signal HD, Cherry Tigo,
Petrogas at Philippine Army sa Women's Division, habang sasabak din ang College of St. Benilde Lady Blazers na siyang nagkampiyon sa huling edisyon ng torneo noong Nobyembre ng nakalipas na taon. Ayon kay PNBF President Ramon Tatsuzara, isusunod kaagad ang men's tournament sa Pebrero 11. Babandera naman para sa men's division ang Signal HD Spikers na hangad na mabawi ang corona matapos yumuko ito sa University of Santo Tomas sa Challenge Cup noong Nobyembre. Kasama din sa men's pool A ang PGJC Philippine Navy, Savage Spin Doctors at College of St. Benilde, habang nasa pool B ang VNS Aceret Griffins, Iloilo The Navigators, Philippine Air Force at Philippine Army. Ito ang ikatlong edisyon ng Champions League kung saan nanalo ang Team Dasma Monarchs sa unang edisyon noong 2021 at Signal HD noong 2022 sa Men's Division. Samantala, nagkampiyon ang F2 Logistics noong 2021 at California Precision Sports Antipolo City noong 2022 sa women's side. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.